Nanginginig ang kamay ni Elara habang tinititigan ang maliit na supot na tela sa kanyang palad. Sa loob niyon ay may mga tuyong dahon at pinulbos na ugat. Ang sabi ng matandang albularyo ay isang mabisang gayuma. Isang kasalanan na abot kamay na niya. Isang dasal na tila dininig sa maling paraan. Ito na lang ang pag-asa ko, bulong niya sa sarili, ang tinig ay halos hindi marinig sa katahimikan ng kanyang maliit na kwarto. May kung anong malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit mayroon ding isang munting kislap ng pag-asa na pilit niyang pinanghahawakan. Pag-asa na sa wakas, mapapansin na siya ni Marco. Ang lalaking dahilan ng kanyang mga hindi pagkakatulog sa gabi, ang lalaking tila hindi alam na nabubuhay siya sa mundo. Napapikit si Elara at bumalik sa kanyang alaala ang nangyari noong isang linggo. Ang araw na iyon ay puno ng pag-asa. Nagluto siya ng paborito niyang adobo, nilagyan ng tamang tamis at alat, at inilagay sa isang malinis na lalagyan. Buong hapon niyang pinraktis ang sasabihin sa isip. Hi, Marco. Kapitbahay mo ako. Si Elara. Nagluto lang ako ng sobra, baka gusto mong tikman. Simple lang. Walang mali siya. Ngunit nang tumayo siya sa tapat ng pinto ng apartment nito, tila umurong ang kanyang dila. Ilang beses siyang napalunok bago naglakas loob na kumatok. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya si Marco. Matangkad dito, may malalim na mga mata at isang ekspresyon na laging seryoso. Suot nito ang isang simpleng puting t-shirt, ngunit bakit tila ang isang simpleng kasuotan ay nagiging napakagandang tingnan kapag siya ang may suot? Yes, tanong ni Marco, ang boses ay walang anumang emosyon. Sir Marco, nautal na sabi ni Elara, naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Ako si Elara, kapitbahay mo. Nagluto kasi ako ng adobo, baka gusto mo di. Hindi niya natapos ang sasabihin. Tiningnan lang ni Marco ang lalagyan sa kanyang kamay, pagkatapos ay tumingin sa kanya na para bang isa siyang istorbo. No, thanks. Busog ako. Isang malamig at mabilis na sagot. Pagkatapos ay isinara nito ang pinto ng marahan ngunit may diin. Isang pagsasara na tila isinara na rin ang lahat ng pag-asa sa puso ni Elara. Naiwan siyang nakatayo roon, yakap-yakap ang mainit pa na adobo, habang unti-unting nanlalamig ang kanyang puso. Napabuntong hininga si Elara, pilit iwinawaksi ang alaala. Iyon ang huling beses na sinubukan niyang lumapit. At iyon din ang nagtulak sa kanya sa desperasyong ito. Mula sa kanyang kinatatayuan, narinig ni Elara ang mahinang pag-ubo mula sa kabilang kwarto. Isang tunog na tila kutsilyong humihiwa sa kanyang dibdib sa tuwing maririnig niya. Dahan-dahan niyang isinilid sa bulsa ang maliit na supot at tinungo ang silid ng kanyang ina. Nakaupo sa gilid ng kama ang kanyang nanay Elena, bahagyang nakahukot ang likod at sapo ang dibdib. Kahit pilit itong umingiti sa pagpasok niya, hindi maitago ng mga mata nito ang pagod. Pagod mula sa maghapong pagtatrabaho sa pabrika, pagod mula sa sakit na unti-unting kumakain sa lakas nito. Nay, inumin niyo na po ang gamot ninyo, malambing na sabi ni Elara, sabay abot ng isang basong tubig. Okay lang ako, anak, sagot ng ina, kahit pa sinusundan ito ng isa pang pag-ubo. Kumain ka na ba? Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Tumango lang si Elara, isang pilit na ngiti ang isinukli. Bawat salita ng kanyang ina ay dagdag na bigat sa konsensya niya. Ang pangarap niyang maging nurse, ang pangarap na makapagbigay ng maginhawang buhay para sa kanila, ay matagal nang ibinaon sa limot. Pinalitan nito ng trabaho sa isang fast food chain, ng mga gabing puyat at pagod, para lang may maiabot sa ina at may maipambayad sa mga utang. At sa gitna ng lahat ng iyon, dumating si Marco. Isang pangarap na tila hindi para sa kanya, isang bituin na imposibleng abutin. At dahil sa imposibleng pangarap na iyon, naalala niya ang usapan nila ng kaibigan niyang si Lina noong nakaraang araw. Nakatambay sila sa tapat ng isang sari-sari store, umiinom ng malamig na soda. Ikinuwento niya rito ang pagkapahiya niya kay Marco. Alam mo, Elara, sabi ni Lina, na tila may ibinubulong na sikreto. Kung minsan, ang tadhana, kailangan lang ng konting tulak. Anong ibig mong sabihin, kunot noong tanong ni Elara? Gayuma, diretsyong sabi ni Lina. May kilala akong albularyo sa kabilang baryo. Mabisa. Subok na ng pinsan ko. Napaatras si Elara. Ano? Hindi. Nakakatakot yan. Ayoko ng ganyan. Bakit?
Anong masama doon, pangumbinsi ni Lina? Hindi naman ito kulam. Pantulong lang naman. Para lang mapansin ka niya. Para lang mabuksan ang mga mata niya sa'yo. Kapag napansin ka na niya, aandar na ang lahat ng natural. Ikaw na ang bahala. Humigop si Lina ng soda bago nagpatuloy. Isipin mo, Elara. Pagod ka na, di ba? Pagod ka ng magtrabaho, pagod ka ng umasa. Baka ito na ang sagot. Baka si Marco na ang swerte mo. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Elara. Baka ito na ang sagot. Ngayon, habang pinagmamasdan niya ang kanyang ina na nahihirapang huminga, ang mga salita ni Lina ay umalinggaw na parang isang mapanuksong awit. Ang takot ay napalitan ng isang desperadong katapangan. Ang pag-aalinlangan ay naging isang matibay na desisyon. Tumayo siya. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Puno ito ng determinasyon. Naglakad siya pabalik sa kusina, kumuha ng isang baso at nagsalin ng malamig na juice. Kinuha niya ang supot mula sa kanyang bulsa. Sa huling pagkakataon, tinitigan niya ito. Ito ang kanyang dasal. Ito ang kanyang kasalanan. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang laman nito sa baso at hinalo hanggang sa matunaw. Walang pag-aatubili, lumabas siya ng kanilang apartment. Bawat hakbang patungo sa pinto ni Marco ay tila isang hakbang palayo sa dating Elara. Nakita niya ulit sa kanyang isip ang pagsara ng pinto sa kanyang mukha, ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Hindi na ito pagkapahiya, kundi isang hamon. Huminto siya sa tapat ng pinto ni Marco. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang kumakabog niyang dibdib. Inangat niya ang kanyang kamay, hawak ang baso ng juice na may gayuma. Handa na siyang kumatok. Handa na siyang itulak ang tadhana. 3 marahang katok. Ang bawat tunog ay tila dagundong sa kanyang dibdib. Pinigil ni Elara ang kanyang paghinga, hinigpitan ang hawak sa malamig at mamasa-masang baso. Ilang segundo nang nakabibinging katahimikan ang lumipas bago dahan-dahang bumukas ang pinto. Muli, bumungad sa kanya si Marco. Kung kanina ay seryoso lang ang mukha nito, ngayon ay may bahid na ng inis sa kanyang mga mata. Tila na istorbo sa anumang ginagawa nito sa loob. Ikaw na naman, tanong nito, hindi malamig, hindi mainit. Pagod lang. Napalunok si Elara. Ang lahat ng tapang na inipon niya kanina ay tila unti-unting naglalaho. Pasensya na sa abala, Marco, pilit niyang pinatatag ang kanyang boses. Inilahad niya ang baso. Naisip ko lang, baka nauuhaw ka. Juice. Tumingin si Marco sa baso, pagkatapos ay sa kanyang mga mata. Isang titig na tila tumatago sa kaluluwa niya, na para bang alam nito ang itinatago niyang kasalanan. Sa isang iglap, inasahan niyang sisigawan siya nito, ipagtatabuyan, at ibubuhos sa kanya ang laman ng baso. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Isang maliit na buntong hininga ang pinakawalan ni Marco, at tila bahagyang lumambot ang kanyang ekspresyon. Salamat, Elara. Pero hindi ako umiinom niyan. Bakit? Halos pabulong na tanong niya, ang pag-asa ay muling sumisilip. I have allergies, simpleng sagot nito. Sa ilang uri ng herbs. Pasensya na. Ngumiti ito ng bahagya, isang pilit na ngiti, ngunit isang ngiti pa rin. Pagkatapos, gaya ng dati, marahan ngunit may diin nitong isinara ang pinto. Naiwan na namang mag-isa si Elara sa labas, hawak ang baso ng kabiguan. Ngunit ngayon, mas matindi ang sakit. Hindi dahil tinanggihan siya, kundi dahil sa sinabi nito. Allergy sa ilang uri ng herbs. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang isipan. Parang robot siyang naglakad pabalik sa kanilang apartment. Ang bigat sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa kanina. Sinalubong siya ng katahimikan. Ang ina niya ay natutulog na. Pumasok siya sa kusina at tinitigan ang baso. Ang dating sagot sa kanyang mga dasal ay isa na ngayong simbolo ng kanyang katangahan. Ang laso na inihanda niya para sa pag-ibig ay laso na ngayon sa kanyang konsensya. Walang imik niyang ibinuhos ang laman nito sa lababo at hinugasan ang baso hanggang sa mawala ang lahat ng bakas ng kanyang kasalanan. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama, yakap ang mga tuhod. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay, sinundan ng isa pa. Para siyang isang hangal. Isang desperadang hangal na naniwala sa mga bulong at mga pamahiing.
Ang pag-ibig ay hindi nakukuha sa pilit. At ngayon, natutunan niya iyon sa pinakamasakit na paraan. Ilang oras siyang nanatili sa ganoong posisyon. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang paghilik ng kanyang ina at ang tibok ng sarili niyang sawimpalad na puso. Hanggang sa isang malakas na kalabog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang tunog ng yero na bumagsak na sinundan ng sigaw ng isang babae. Tulong! Napapitlag si Elara. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha at tumakbo palabas. Ang hangin ng gabi ay biglang naging mabigat. Marami-rami na ring mga kapitbahay ang naglabasan mula sa kani-kanilang mga apartment, lahat ay nakatingin sa iisang direksyon. Sinundan ni Elara ang kanilang mga tingin. At ang sumunod na nakita niya ay nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Sa lupa, sa tabi ng isang gumuhong bahagi ng bubong na kinukumpuni, nakahandusay si Marco. Hindi ito gumagalaw. Ang puting t-shirt nito ay may bahid na ng dumi. Nakakalat sa paligid niya ang mga gamit sa pagkukumpuni. At ilang pulgada lang mula sa kanyang ulo isang basag na baso. Ang mga piraso nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng poste, at sa tabi nito ay isang basang mansa sa semento. Isang mansa na kulay kahel, katulad ng juice na inalok niya kanina. Nagsimulang maghiyawan ang mga tao. May tumatawag ng ambulansya. May sumisigaw ng pangalan ni Marco. Ngunit si Elara ay hindi makagalaw. Tila siya napako sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa basag na baso at sa lalaking nakahandusay. Ang isip niya ay nagsimulang magdugtong-dugtong. Ang gayuma. Ang pagtanggi ni Marco. Ang sinabi niyang allergy. Ang pagkahilo. Ang pagkahulog. Sa gitna ng kaguluhan at sigawan, isang malamig at nakapangingilabot na tanong ang bumulong sa kanyang isipan, isang tanong na mas malakas pa sa lahat ng ingay sa paligid. Ang babang dapat sana ay para sa pag-ibig ang siya bang naging halik ng kamandag? Kasalanan ba niya ito? Isang ugong ang pumuno sa kanyang tainga. Ang mga ilaw ng poste ay nagsasayaw at naghahalo, bumubuo ng isang nakakahilong ipo-ipo. Sakit. Iyon ang unang malinaw na pakiramdam na natukoy ni Marco. Isang matalas na kirot sa kanyang likod at isang pumupukpok na sakit sa kanyang ulo. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit ang liwanag ay tila mga karayom na tumutusok sa mga ito. Nasaan siya? Ang huli niyang natatandaan, nasa bubong siya, sinusubukang ayusin ang isang tumutulong yero. Pagkatapos ay bigla na lang siyang nakaramdam ng pagkahilo. Isang kakaibang pag-ikot ng kanyang paningin na hindi niya panaranasan noon. Hindi ito ang karaniwang pagod. Iba ito. Tila may kumukontrol sa kanyang katawan. At pagkatapos wala na. Kadiliman. Huwag niyo siyang gagalawin. Isang boses ng babae. Pamilyar. Mahinahon ngunit puno ng otoridad. Tumawag na ba kayo ng ambulansya? Kailangan natin ng malinis na tela. Pinilit ni Marco na idilat muli ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, mas malinaw na ang lahat. Ang mga mukha ng mga usisero niyang kapitbahay ay nakapalibot sa kanya, mga aninong puno ng pag-aalala. Pero sa gitna ng kaguluhan, isang imahe ang naging malinaw. Isang mukha na nakatunghay sa kanya. Ang mukha ni Elara. Ang babaeng laging tila nahihiya at nautal sa tuwing magkakasalubong sila ay wala na. Sa halip, ang nasa harapan niya ay isang babaeng nakatuon ang pansin, seryoso, at puno ng otoridad. Maingat nitong sinuri ang kanyang ulo, ang mga daliri ay marahang kumakapa para sa anumang bukol. Nakita niya ang paggalaw ng mga labi nito habang bumibilang, kinukuha ang kanyang pulso. Manong, pakikuha po ako ng unan, pero huwag po natin siyang iangat, utos nito sa isang kapitbahay. Alert siya, pero hindi natin alam kung may internal injury. Nagulat si Marco. Saan nanggaling ang Elara na ito? Ito ba talaga ang babaeng nag-alok sa kanya ng adobo at juice? Ang kanyang mga kilos ay tumpak at walang pag-aalinlangan na para bang ginawa na niya ito ng 100 beses. Sa kabila ng sakit, isang hindi maipaliwanag na paghanga ang nagsimulang umusbong sa kanyang dibdib. Sa gitna ng gulat at takot ng lahat, si Elara ang naging sentro ng kalmadong lakas. Ang sumunod na mga pangyayari ay malabo na para kay Marco. Ang tunog ng sirena ng ambulansya, ang pag-angat sa kanya papasok sa sasakyan, at ang pamilyar na amoy ng ospital.
Nang tuluyan siyang magkamalay, nakahiga na siya sa isang puting kama, ang braso ay may nakakabit na ilidrip, at ang sakit sa kanyang likod ay napalitan na ng isang mapurol na kirot. Lumingon siya at nakita niya si Elara, tahimik na nakaupo sa isang silya sa gilid ng kwarto. Nakayuko ito, tila malalim ang iniisip. Ang imahe ng babaeng may otoridad kanina ay naglaho na, at bumalik na muli ang Elara na tila pasan ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Akmang magpapasalamat na sana si Marco nang bumukas ng malakas ang pinto. Isang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango ang pumuno sa hangin. Marco, darling. Oh my God, what happened? Isabel. Ang kanyang dating kasintahan. Pumasok ito na parang isang bagyo, suot ang isang eleganteng bestida at may bitbit na designer na bag. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit ang mga mata ay abala sa pagsusuri sa bawat sulok ng simpleng silid sa ospital. Isabel, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Marco, may bahid ng inis sa kanyang boses. Of course I'd be here. Tinawagan ako ng tita mo. I was so worried. Lumapit ito at hinaplos ang kanyang noo, ngunit ang mga mata nito ay napunta kay Elara. Kumunot ang noo ni Isabel. Agad nitong ibinaba ang kanyang mamahaling bag sa isang upuan at hinarap si Elara, na para bang ngayon lang napansin ang presensya nito. At sino ka? Tanong ni Isabel, ang boses ay matamis ngunit may talim. Tumayo si Elara. Kapitbahay po niya ako. Ako po ang ni. Putol ni Isabel sa sasabihin ni Elara. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. The neighbor. Well, thank you for your help. Pwede ka nang umalis? Ako na ang bahala sa kanya. Nakita ni Marco ang sakit na gumuhit sa mukha ni Elara bago ito mabilis na napalitan ng isang blankong ekspresyon. Tumango lang ito ng marahan. Sige po, ma'am. Mauuna na po ako. Marco, pagaling ka. Pagkatapos ay mabilis itong tumalikod at lumabas ng silid. Isang katahimikan ang namayani. Naramdaman ni Marco ang pag-init ng kanyang ulo, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa inis sa inasa ni Isabel. Habang si Isabel ay abala sa pagtawag sa cellphone nito, marahil ay sa isang pribadong doktor, si Marco naman ay nakatingin sa pintong nilabasan ni Elara. Iniisip niya ang kakaibang gabi. Ang pagkahilo, ang pagkahulog at ang hindi inaasahang tagapagligtas. Mula sa kanyang kinahihigaan, bahagyang naaninag niya ang pasilyo sa labas. Nakita niya si Isabel na sinundan pala si Elara. Hinawakan nito si Elara sa braso para patigilin. Kahit hindi niya marinig ang pinag-uusapan, kitang-kita niya ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Sa labas ng silid, lumapit si Isabel kay Elara. Walang nakakarinig sa kanila. Makinig ka, sabi ni Isabel sa mahinang boses na puno ng pagbabanta. Isa ka lang kapitbahay. Alamin mo ang lugar mo at layuan mo siya. Bawat hakbang palayo sa silid ng ospital ay parang may pabigat na nakakabit sa mga paa ni Elara. Ang mga salita ni Isabel ay umuukit sa kanyang isipan, alamin mo ang lugar mo. Nga naman, sino ba siya? Isa lang siyang kapitbahay na nagkamali. Isang estranghero na nagdala ng kapahamakan. Ang dapat niyang gawin ay umuwi, kalimutan ang nangyari, at ipagdasal na sana ay gumaling si Marco at hindi na sila mag-cruise pang muli ng landas. Nasa dulo na siya ng pasilyo, malapit sa elevator, nang marinig niya ang pagtawag sa kanyang pangalan. Elara, sandali. Ang boses ni Marco. Napahinto siya, ngunit hindi siya lumingon. Hindi niya kaya. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Narinig niya ang mga yabag na papalapit, at pagkatapos ay ang boses ni Isabel na puno ng pagkainis. Marco, what are you doing? Bumalik ka na sa higaan. Elara, ulit ni Marco, mas malapit na ngayon. Napilitan siyang lumingon. Nakatayo ito sa may pintuan ng silid, nakasandal sa hamba para sa suporta, at nakatingin ng diretso sa kanya. Sa likod nito, si Isabel ay nakapamiwang, ang mukha ay nag-aapoy sa inis. Huwag ka munang umalis, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay mahina dahil sa sakit, ngunit may diin. May gusto akong hilingin sa'yo. Bumalik si Elara, ang mga paa ay tila may sariling isip. Pumasok siya muli sa silid, kung saan ipinakikilala na ni Isabel ang isang babaeng nakaunipormeng puti. This is Nurse Santos, sabi ni Isabel, ngumingiti ng matamis kay Marco.
She's from a top agency. She will take care of you. Umiling si Marco, ang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Elara. Hindi ko siya kailangan. Ikaw ang kailangan ko, Elara. Natigilan ang lahat. Maging si Nurse Santos ay nagulat. Si Isabel naman ay tila sasabog na. What are you talking about? She's just a neighbor. Hindi siya qualified. Nakita ko ang ginawa niya, giit ni Marco, hindi pinapansin si Isabel. Tumingin siya kay Elara, at sa pagkakataong iyon, nakita niya ang isang bagay sa mga mata nito na hindi niya pa nakikita dati, tiwala. Mas panatag ako kung ikaw ang mag-aalaga sa akin. Please. Ang salitang please ay tila isang susi na nagbukas sa isang pinto sa puso ni Elara. Isang pinto ng pag-asa at ng mas matinding pagkakasala. Paano siya tatanggi? Ito ang pagkakataon niyang makabawi. Ito ang kanyang parusa at penitensya. Kailangan niyang gawin ito. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang kasalanan niya kung bakit ito nakahiga ngayon sa kama ng ospital. Sige, halos pabulong niyang sagot. Ang pagbabalik ni Marco sa kanyang apartment kinabukasan ay simula ng isang panibagong yugto ng kanilang buhay. Isang yugto ng mga iling na sandali at mga tinginang hindi sinasadya. Ang apartment ni Marco, na dati isang misteryosong lugar para kay Elara, ay naging pansamantala niyang mundo. Ang unang araw nila ay puno ng katahimikan. Si Marco ay halos laging nakahiga, ang braso ay nakasling. Si Elara naman ay abala sa paglilinis, paghahanda ng pagkain, at pagtiyak na naiinom nito ang mga gamot sa tamang oras. Bawat kilos niya ay maingat, na para bang isang maling galaw lang ay mababasag ang namamagitan sa kanilang dalawa. Nang dumating ang tanghalian, nagluto si Elara ng lugaw. Mainit, malapot, at may tinadtad na manok at itlog. Isang simpleng pagkain para sa may sakit, isang pagkaing nagpapaalala sa kanya ng pag-aaruga ng kanyang ina. Inilapag niya ang mangkok sa mesa sa tabi ng kama ni Marco. Kain na, sabi niya. Sinubukan ni Marco na umupo at abutin ang kutsara, ngunit napangiwi ito sa sakit. Kaya ko na, sabi nito kahit halatang nahihirapan. Umiling si Elara. Lumapit siya at kinuha ang mangkok. Ako na, sabi niya sa mahinang boses. Umupo siya sa gilid ng kama, sumandok ng lugaw, hinipan ito ng bahagya, at dahan-dahang itinaas patungo sa bibig ni Marco. Natigilan si Marco. Tinitigan niya si Elara, ang mga mata nito ay nakatingin sa kutsara, puno ng konsentrasyon. Ang buong mundo ay tila huminto para kay Marco sa sandaling iyon. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng ito na puno ng pag-aaruga. Wala sa sarili, binuksan niya ang kanyang bibig at tinanggap ang pagkain. Habang sinusubuan siya ni Elara, naramdaman niya ang init na gumagapang hindi lang mula sa lugaw, kundi mula sa isang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Sa kalagitnaan ng pagkain, aksidenteng dumampi ang daliri ni Elara sa kanyang labi. Isang kuryente ang tila gumapang sa kanilang dalawa. Mabilis na binawi ni Elara ang kanyang kamay, ang kanyang mga pisngi ay namula na parang mansanas. Sorry, nauutal niyang sabi. Okay lang, sagot ni Marco, ang boses ay bahagyang paos. Itinuon na lang niya ang tingin sa mangkok. Ngunit ang pakiramdam ng dampi na iyon ay nanatili. Ang kanilang mga araw ay nagpatuloy sa ganoong ritmo. Mga sandali ng kilig na biglang pinuputol ng nakabibinging katahimikan. At ang katahimikang iyon ay laging binabasag ng pagdating ni Isabelle. Papasok si Isabelle na parang reyna, laging may dalang mga mamahaling pagkain mula sa mga restoran o mga prutas na tila hindi nabibili sa karaniwang palengke. I brought you steak, darling, sabi nito isang hapon, inilalapag ang isang paper bag sa mesa. Tumingin ito sa lugaw na inihanda ni Elara. You should eat real food para lumakas ka. Hindi ang puro lugaw na parang walang lasa. Hindi kumibo si Elara. Akmang tatayo na siya para umalis nang magsalita si Marco. Mas gusto ko ang lugaw niya, sabi ni Marco, ang boses ay kalmado ngunit matatag. Nakatingin ito kay Elara. Salamat sa dinala mo, Isabel. Pero ito ang kakainin ko. Napatanga si Isabel. Si Elara naman ay napahinto, ang puso niya ay tumalon sa gulat at sa isang emosyong hindi niya mapangalanan. Ito ang unang pagkakataon na pinagtanggol siya ni Marco. Isang maliit na bagay, ngunit para kay Elara, ito ay isang malaking hakbang.
Nang gabing iyon, pagkatapos umalis ni Isabel na umuusok ang ilong sa inis, tinulungan ni Elara si Marco na maglakad-lakad ng kaunti sa loob ng apartment. Salamat kanina, basag ni Elara sa katahimikan. Para saan? Tanong ni Marco, nakatingin sa labas ng bintana. Sa pagtatanggol sa lugaw ko. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Masarap naman talaga, ah. Naglakas loob si Elara na magtanong. Bakit mo ako pinili na mag-alaga sa'yo? Mas magaling yung nurse na dinala niya. Huminto sa paglalakad si Marco at hinarap siya. Ang mga mata nito ay seryoso. Ang ngiti ay nawala na. Ang tanong ay tila nagbukas ng isang pinto na matagal nang nakasara. Dahil may tanong ako para sa iyo, Elara, sabi nito, ang boses ay puno ng isang bagay na hindi maintindihan ni Elara, isang halo ng paghanga at pagkalito. Bakit mo tinalikuran ang pagna-nurse? Ang galing mo. Sayang. Ang tanong ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Ang tanong na iyon ay ang buod ng lahat ng kanyang sakripisyo, ng lahat ng kanyang pangarap na nawala. Napayuko si Elara, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Marco. Ang lahat ng bigat na pilit niyang itinatago ay bumalik at naramdaman niyang malapit na siyang masira sa ilalim nito. Ang tanong na binitiwan ni Marco ay tila isang malaking bato na bumagsak sa tahimik na lawa sa pagitan nilang dalawa. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Elara, ang paglaho ng kunting kislap sa mga mata nito, ang pagyuko ng ulo nito na tila pasan na naman ang isang mabigat na problema. Nagsisi siya sa kanyang tanong. Hindi niya intensyong saktan ito. Sorry, mahinang sabi ni Marco. Hindi ko dapat tinanong. Umiling si Elara, hindi pa rin nakatingin sa kanya. Hindi okay lang. Ngunit ang boses nito ay basag. Mula noon, tila bumalik sila sa dati. Isang pader na hindi nakikita ang muling namagitan sa kanila. Ginagawa ni Elara ang kanyang mga tungkulin ng walang imik, at si Marco naman ay hinahayaan na lang siya, takot na baka may masabi na naman siyang mali. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, hindi mapigilan ni Marco na obserbahan siya. Nakikita niya ang pagod sa mga mata nito kapag umuuwi ito galing sa trabaho sa fast food chain bago dumiretso sa kanya. Nakikita niya kung paano ito umingiti ng pilit kapag kausap sa cellphone ang ina nito. At higit sa lahat, nararamdaman niya ang kabaitan nito na hindi humihingi ng anumang kapalit. Isang gabi, hindi makatulog si Marco. Ang sakit sa kanyang likod ay halos wala na, ngunit ang isip niya ay magulo. Tumayo siya para kumuha ng tubig at naabutan niya si Elara sa sala, mahimbing na natutulog sa isang lumang sofa. Ang kumot ay nahulog sahig. Dahan-dahan niya itong pinulot at maingat na ikinumot sa kanya. Pinagmasdan niya ang payapang mukha nito sa pagtulog, malayo sa laging balisang ekspresyon nito kapag gising. Dito, sa ilalim ng malamlam na ilaw mula sa bintana, nakita niya ang isang ganda na simple at totoo. Hindi na niya napigilan ang sarili. Umupo siya sa sahig sa tabi ng sofa. Kaya ko tinalikuran ang pagiging architect, bulong niya sa natutulog na si Elara, na para bang mas madaling sabihin ang mga sikreto kapag walang nakikinig. Dahil ang gusto ng pamilya ko ay hindi maging architect, kundi maging maging katulad nila. Pero hindi ako iyon. Gusto ko lang magdisenyo ng mga bahay, mga lugar kung saan masaya ang mga tao. Nagpatuloy siya, ang mga salita ay dumadaloy na parang ilog. Si Isabelle bahagi siya ng mundong iyon. Ng mga business deal, ng mga party na walang katapusan. Sinubukan kong maging parte noon para sa kanya. Pero napagod ako. Napagod akong magpanggap. Kaya ako nandito sa Barangay Tala. Nagtatago. Sinusubukang hanapin ang sarili ko. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang bigat na matagal na niyang dinadala ang tila bahagyang gumaan. Tumayo na siya para bumalik sa kwarto nang biglang nagsalita si Elara sa kanyang pagtulog. Naigagaling ka rin ni. Natigilan si Marco. Ang mga salitang iyon, kahit pabulong, ay puno ng pagmamahal at sakit. At sa sandaling iyon, isang malaking piraso ng palaisipan ang nabuo sa kanyang isipan. Ang pagod. Ang trabaho. Ang pangarap na tinalikuran. Ginawa niya iyon para sa ina niya. Isang sakripisyo. Kinabukasan, ibang Marco ang gumising. Mas magaan ang pakiramdam, mas malinaw ang isip. Nakita niya si Elara sa kusina, naghahanda ng almusal. Elara, tawag niya.
Lumingon ito, nagulat. Tungkol sa tanong ko noon naiintindihan ko na. Isang tingin lang ang kailangan. Isang tingin ng pag-unawa na nagsasabing hindi na kailangan ng paliwanag. Ngumiti si Elara, isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito at tumango. Ang pader sa pagitan nila ay gumuho. Ang mga sumunod na araw ay puno ng tawanan. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga paborito nilang pelikula habang nanonood sa lumang TV. Ikinuwento ni Marco ang mga pangarap niyang disenyo at si Elara naman ay nagbahagi ng mga masasayang alaala ng kanyang kabataan. Sa unang pagkakataon, nakilala nila ang tunay na pagkatao ng isa't isa. Ang pag-ibig ay nahuhulog ng hindi nila namamalayan, lihim at tahimik. Isang hapon, habang nag-aayos si Elara ng mga gamit sa sala, napansin ni Marco ang isang luma at medyo sira ng handbag nito sa isang sulok. Nakalimutan siguro nitong dalhin pa uwi. Dahil mas malakas na siya, naisip niyang ayusin ang bahay para sorpresahin ito. Kinuha niya ang handbag para ilagay sa maayos na lugar ng aksidenteng bumukas ang sirang zipper nito. Nahulog mula sa loob ang ilang mga gamit, isang pitaka, suklay, at isang maliit na supot na tela na may taling pula. Pinulot niya ang mga gamit. Ngunit ang kanyang mga mata ay napako sa maliit na supot. Kakaiba ito. Kinuha niya ito at sinuri. Mayroon itong kakaibang amoy, isang halo ng mga tuyong dahon at lupa. Parang pamilyar. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang gabi ng aksidente. Ang pagkahilo. Ang sinabi ni Elara, Juice. Ang pagtanggi niya dahil sa kanyang allergy sa ilang uri ng herbs. At ang pagbagsak niya mula sa bubong. Hinawakan niya ng mahigpit ang supot. Malamig na pawis ang nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Impossible. Hindi. Hindi iyon magagawa ni Elara. Ngunit habang tinititigan niya ang maliit na supot sa kanyang palad, ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magdugtong-dugtong sa isang paraan na hindi niya gusto. Ang pagtanggi niya sa Juice. Ang biglaang pag-aalaga nito sa kanya, na tila dahil sa konsensya. Ang lahat ng kabaitan nito, ito ba ay totoo o bahagi lang ng isang plano? Isang malamig na pagdududa ang gumapang sa kanyang puso, isang laso na mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Ang lahat ng masasayang araw, ang lahat ng tawanan, ay biglang nabahira ng kasinungalingan. Tumingin siya sa pinto, naghihintay sa pagdating ni Elara, hawak sa kanyang kamay ang ebidensya na maaaring sumira sa lahat. Pagpasok ni Elara sa apartment ni Marco, isang ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. May dala siyang 2 supot ng fishball mula sa paborito nilang tindahan sa kanto. Sa loob ng ilang linggo, ito ang naging kanilang munting ritual. Isang simpleng bagay na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Ngunit ang ngiti niya ay unti-unting naglaho nang makita niya si Marco. Nakatayo ito sa gitna ng sala, hindi gumagalaw na parang isang estatwa. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, isang blankong pader na pumalit sa ngiti at init na nasanay na siyang makita. Ang hangin sa silid ay biglang naging mabigat at malamig. Marco, may problema ba? Tanong ni Elara. Dahan-dahang inilapag ang mga supot sa mesa. Hindi sumagot si Marco. Sa halip, dahan-dahan nitong itinaas ang kanyang kamay. At sa palad nito, nakita ni Elara ang maliit na supot ng gayuma. Nanlamig ang buong katawan ni Elara. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ito na. Ang sikretong matagal niyang itinatago. Ang kasalanang pilit niyang ibinabaon sa limot. Ano to, Elara? Tanong ni Marco. Ang boses nito ay kalmado, ngunit ang kalamigan nito ay mas masakit pa kaysa sa isang sigaw. Bawat salita ay tila isang piraso ng yelo na tumutusok sa kanyang puso. Nanginginig ang mga labi ni Elara. Walang salitang lumalabas. Anong sasabihin niya? Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay hindi na maintindihan? Na ginawa niya iyon dahil sa desperasyon. Na pinagsisisihan niya ito ng higit pa sa ano paman? Marco, magpapaliwanag ako. Talaga? Tanong ni Marco, isang sarkastikong tawa ang kumawala sa kanya. Ipaliwanag mo kung bakit bigla kang nag-alok ng juice noong gabing iyon. Ipaliwanag mo kung bakit bigla akong nahilo. Ipaliwanag mo kung bakit ka biglang naging napakabait, Elara. Dahil ba sa konsensya? O dahil bahagi ito lahat ng plano mo? Hindi. Hindi ganyan, sigaw ni Elara, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata.
Nagkamali ako. Pero hindi ko sinasadyang masaktan ka. Talaga bang hindi mo sinasadya? Isang bagong boses ang sumabat sa kanilang usapan. Isang boses na matamis ngunit puno ng lason. Sabay silang napalingon ni Marco sa pinto. Nakatayo roon si Isabelle, ang mga braso ay magkasalikop sa kanyang dibdib, isang ngiti ng tagumpay ang nasa kanyang mga labi. Isabel, anong ginagawa mo rito? Galit na tanong ni Marco. Nandito ako para sabihin sa iyo ang katotohanan, darling, sabi ni Isabel, naglalakad papasok na parang pag-aari niya ang lugar. Ang katotohanang pilit itinatago ng babaeng yan. Itinuro niya si Elara. Gusto mong malaman ang plano niya? Pwes, pakinggan mo to. Kinuha ni Isabel ang kanyang cellphone, pinindot ang isang buton at isang pamilyar na boses ang pumuno sa silid. Ang boses ni Lina. Gagamitin niya ang gayuma, sigurado yan. Sabi ko sa kanya, konting tulak lang, mapapansin na siya ni Marco. Baka nga yun pa ang maging dahilan para mahulog ang lalaki sa kanya o mahulog sa kung saan paman. Isang tawa ang sumunod sa boses ni Lina, isang tawanan na ginawang tunog ng kasamaan dahil sa konteksto. Natigilan si Elara. Ang huling bahagi hindi iyon sinabi ni Lina. Pinuto. Dinugtong. In-edit. Sinungaling, sigaw ni Elara, napatingin kay Marco. Marco, maniwala ka sa akin. Hindi yan totoo. Pinutol niya yan. Ngunit huli na ang lahat. Tumingin si Marco sa kanya, at ang nakita niya sa mga mata nito ay isang bagay na sumira sa kanyang kaluluwa. Pagtataksil. Galit. At higit sa lahat, pagkasuklam. Ang tiwalang matagal nilang binuo ay gumuho at naging abo sa isang iglap. Lahat pala isang malaking kasinungalingan, sabi ni Marco, ang boses ay basag na. Tumingin ito kay Elara na para bang isa siyang pinakamaruming bagay sa mundo. Ang Marco na minahal niya, ang Marco na nagpatibok muli sa kanyang puso, ay nawala na. Ang kaharap niya ngayon ay ang Marco ng unang araw, malamig, malayo at puno ng galit. Lumapit ito sa kanya. Sa isang saglit, umasa si Elara na iyakapin siya nito, nasasabihing naniniwala ito sa kanya. Ngunit dumaan lang ito sa tabi niya at binuksan ang pinto. Ang bawat salita ay isang punyal na bumaon ng malalim sa dibdib ni Elara. Napatingin siya kay Isabelle, na ngayon ay nakangiti ng buong tagumpay, ang mga mata ay ng uyam. Napatingin siya pabalik kay Marco, umaasa, nagmamakaawa na sana ay tingnan siya nito, na sana ay makita nito ang katotohanan sa kanyang mga mata. Ngunit nanatili itong nakatalikod. Isang pader na bato na hindi na niya kayang tibagin. Isang huling hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi. Pagkatapos, wala ng luha. Tanging isang malamig na pamamanhid ang natira. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Dinaanan niya si Isabelle, ngunit hindi niya ito tiningnan. Wala na siyang lakas para doon. Paglabas niya ng apartment, isang malakas na buhos ng ulan ang sumalubong sa kanya, na para bang nakikidalamhati ang langit sa kanyang pagkasawi. Hindi niya ito ininda. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, walang tiyak na direksyon. Ang malamig na ulan ay humahalo sa mainit na luhang hindi niya namalayang dumadaloy na pala sa kanyang mga pisngi. Nawala na. Ang tiwala ni Marco. Ang pag-asang nabuo sa kanyang puso. Ang munting mundo na binuo nila sa loob ng apartment na iyon. Lahat ay nawala. Sinira ng isang maliit na supot ng kasalanan at ng isang mas malaking kasinungalingan. Naglakad lang siya ng naglakad sa gitna ng ulan, yakap ang sarili. Naramdaman niyang basang-basa na siya, nilalamig at nanginginig. Ngunit ang lamig sa labas ay walang-wala kumpara sa nagielong kawalan sa loob ng kanyang puso. Nawala na ang lahat. Hindi alam ni Elara kung gaano siya katagal na naglakad sa ilalim ng ulan. Ang tanging alam niya ay nang huminto siya, nasa tapat na siya ng kanilang apartment, basang-basa at nanginginig sa lamig. Ngunit ang panginginig niya ay hindi lang dahil sa basang damit, kundi dahil sa galit na unti-unting pumalit sa sakit na nararamdaman niya. Ang record ni Lina. Ang mga salitang pinutol at dinugtong. Ang ngiti ng tagumpay sa mukha ni Isabelle. Ito ay isang plano. Isang masalimuot at maruming plano at ginamit siya bilang isang piyesa. Ang kanyang pagkakamali ay naging sandata laban sa kanya. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang pag-iyak.
Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, mayroon ng isang desisyon sa isip ni Elara. Kailangan niyang hanapin ang albularyo. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Naglakad siya papunta sa kabilang baryo, sa liblib na lugar kung saan nakatayo ang munting dampa ng matandang manggagamot. Ngunit sa kanyang pagdating, isang malamig na katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang dampa ay wala na. Ang natitira na lang ay mga bakas sa lupa kung saan ito dating nakatayo. Walang tao. Walang bakas. Tila isang multo na naglaho na lang bigla. Ang pag-asang dala niya ay biglang naglaho. Napaupo siya sa lupa, ang pagod at pagkabigo ay muling bumalot sa kanya. Ngunit habang nakatingin siya sa kawalan, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Ang simula ng lahat ng ito. Lina. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Tinungo niya ang bahay ni Lina, ang kanyang mga hakbang ay mabilis at puno ng determinasyon. Naabutan niya itong nagwawali sa kanilang bakuran. Elara, anong nangyari sa'yo? Bakit hindi ka pumasok kahapon? Tanong ni Lina, ngunit natigilan ito nang makita ang ekspresyon sa mukha ng kaibigan. Bakit, Lina? Tanong ni Elara, ang boses ay walang emosyon na lalong nagbigay ng bigat sa bawat salita. Bakit mo to ginawa sa akin? Ha? Anong pinagsasabi mo? Naguguluhang tanong ni Lina, nabitawan ang walis. Ang recording, sabi ni Elara. Narinig ko. Narinig ko ang boses mo. Pero may mga salita kang hindi ko matanda ang sinabi mo. Agad na namutla si Lina. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magpanik. Elara, hindi ko alam, wala akong alam dyan. Nag-usap lang tayo, di ba? Sino ang nagpakilala sa iyo sa albularyo na iyon, Lina? Diretsong tanong ni Elara, ang mga mata ay nakatitig ng mariin sa kaibigan. Sabihin mo sa akin ang totoo. Hindi nakasagot si Lina. Sa halip, nagsimula itong umiyak. Isang iyak na puno ng takot at pagsisisi. Elara, patawarin mo ako. Ang totoo, Lina, giit ni Elara, ang boses ay tumaas na. Hindi ko siya kilala, humahagulgol na sabi ni Lina. May nag-refer lang sa akin. Isang kakilala ng pinsan ko. Sabi niya mayaman daw ang kliyente, kailangan lang ng tulay papunta sa isang taga-barangay Tala. Ibinigay niya sa akin ang pangalan ng albularyo at binigyan ako ng pera para irekomenda siya sa iyo. Sino? Sino ang nagbigay sa iyo ng pera? Nag-atubili si Lina, ang mga mata ay puno ng takot. Ang pangalan daw ng nagpapahanap ay si Isabel. Sa pagkarinig ng pangalang iyon, lahat ay naging malinaw para kay Elara. Tila isang kidlat ang tumama sa kanyang isipan, at lahat ng madidilim na piraso ng palaisipan ay biglang nagkaroon ng liwanag at nagkadugtong-dugtong. Si Isabel. Si Isabelle ang naghanap ng peking albularyo. Si Isabelle ang nagbigay ng tigayuma na hindi ba, kundi isang uri ng halamang gamot na alam niyang may allergy si Marco. Hindi aksidente ang pagkahilo ni Marco. Hindi aksidente ang pagkahulog niya. Ito ay isang setup. Isang napakatusong plano para palabasin na si Elara ang may kasalanan, para itaboy si Marco palayo sa kanya, at para hilahin ito pabalik kay Isabel. At siya, si Elara, ang ginamit na pain. Ang kanyang desperasyon. Ang kanyang kahinaan. Lahat ay ginamit laban sa kanya. Dahan-dahan siyang tumalikod mula kay Lina na patuloy pa rin sa pag-iyak. Ang lahat ng sakit at pagkalito sa kanyang dibdib ay nawala. Ang pumalit dito ay isang bagay na mas matatag at mas mapanganib, isang malamig at matalas na galit. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay natuyo na. Hinigpitan niya ang kanyang mga kamao sa kanyang tagiliran. Hindi na siya ang Elara na umiiyak sa ilalim ng ulan. Hindi na siya ang biktimang nagpapatalo. Kailangan niyang itama ang lahat. Kailangan niyang ilantad si Isabelle. Hindi lang para linisin ang kanyang pangalan, kundi para iligtas si Marco mula sa isang ahas na nag-aanyong anghel. Ang katahimikan sa apartment ni Marco ay mas mabigat pa kaysa noong mga unang araw niya rito. Bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya kay Elara. Ang sofa kung saan ito natutulog. Ang kusina kung saan ito nagluluto. Maging ang amoy ng hangin ay tila hinahanap-hanap ang pamilyar na presensya nito. Sinubukan niyang burahin ito sa kanyang isipan. Paulit-ulit niyang ipinaalala sa sarili ang nakita niya, ang supot ng gayuma. Ang boses ni Lina sa recording.
Ang pag-amin sa mukha ni Elara. Ngunit sa tuwing gagawin niya iyon, isang ibang imahe naman ang pumapasok sa kanyang isip. Ang imahe ni Elara na buong tapang na nagbibigay ng first aid. Ang paraan ng pag-aalaga nito. Ang tunay na ngiti nito noong mga huling araw nila. Ang dalawang imaheng iyon ay naglalaban sa kanyang isipan, isang digmaan na nag-iiwan sa kanya ng pagkalito at sakit. Posible bang ang isang tao ay maging parehong anghel at demonyo? Isang hapon, habang nakaupo siya at nakatingin sa kawalan, may kumatok sa pinto. Inisip niyang baka si Isabel na naman, dala ang mga mamahaling pagkain na wala naman siyang ganang kainin. Inis siyang tumayo para buksan ito. Ngunit hindi si Isabel ang nasa labas. Ito ay ang kanyang ama. Si N.E. Alfonso de Villa, ang SEC ng De Villa Pharmaceuticals, nakatayo sa labas ng kanyang mumurahing apartment, suot ang isang mamahaling suit na tila hindi nababagay sa lugar na iyon. Dad? Anong ginagawa niyo rito? Gulat na tanong ni Marco. Pumasok si N.E. de Villa, ang mga mata ay sinusuri ang bawat sulok ng apartment ng anak. Hindi ito umupo. Sa halip, inilapag nito ang isang brown na folder sa mesa. Nabalitaan ko ang nangyari sa'yo, sabi ng kanyang ama, ang boses ay seryoso at walang emosyon, gaya ng dati. At dahil alam kong hindi mo gagawin, ako na ang gumawa. Ang alin, naguguluhang tanong ni Marco. Nagpaimbestiga ako, diretsong sagot ni N.F. de Villa. Hindi ako naniniwala sa mga aksidente, Marco. Lalo na kung may kinalaman si Isabel. Natigilan si Marco. Nasa folder na iyan ang lahat, patuloy ng kanyang ama. Basahin mo. At sa susunod, matuto kang tumingin sa tao gamit ang puso mo, hindi lang ang mga sugat ng nakaraan mo. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod na ito at umalis, iniwan si Marco na nakatayo roon, nakatitig sa folder na parang isang bomba na sasabog anumang oras. Nanginginig ang mga kamay niyang kinuha ito at binuksan. Ang unang pahina ay isang larawan ng albularyo. Sa ilalim nito ay nakasulat, Ricardo Cado Gomez. Notorious na manloloko. May mga kaso ng estafa sa 3 magkakaibang probinsya. Napalunok si Marco. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Sumunod ang mga bank statement. Isang malaking halaga ng pera ang idineposito sa account ni Cado Gomez isang araw bago siya makilala ni Elara. Ang nagdeposito, isang babaeng nagngangalang Maria Cruz, na natukoy ng investigador na personal assistant ni Isabel. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang huling pahina ang nagpaguho sa kanyang mundo. Ito ay isang laboratory report. Isang sample ng mga tuyong halaman na nakuha mula sa tinitirhan ng peking albularyo, na itinuro ng isang kapitbahay na nilinis ng mga tauhan ni Isabel, kinabukasan, matapos ang gabi ng ipagbubunyag. Ang halaman ay kinilala bilang Ageratina altissima, isang uri ng damo na, kapag nakain o nalanghap sa malaking konsentrasyon, ay maaaring magdulot ng matinding pagkahilo, pagsusuka, at muscle tremors. Isang halaman na hindi karaniwang ginagamit sa mga gayuma. Allergy. Hindi ito allergy. Ito ay pagkalason. Isang planadong pagkalason. Binitawan ni Marco ang mga papel. Nagsimulang mag-flashback sa kanyang isipan ang lahat. Ang pagtanggi niya sa juice. Ang pagkahulog niya. Ang pag-aalaga ni Elara. Ang pagdating ni Isabel. Ang peking recording. Si Elara. Ginawa nga niya ang isang bagay na mali, isang bagay na desperado. Ngunit hindi siya ang kontrabida sa kwentong ito. Isa rin siyang biktima. Isang biktima na ginamit para saktan siya. Isang nag-aapoy na galit ang pumalit sa kanyang pagkalito. Galit kay Isabel. At isang mas malalim na galit sa kanyang sarili. Paano niya nagawang maniwala sa isang kasinungalingan? Paano niya nagawang itaboy ang nag-iisang taong nagpakita sa kanya ng totoong pag-aalaga? Ang mga salita ng kanyang ama ay umalinggaw sa kanyang isipan. Matuto kang tumingin sa tao gamit ang puso mo, hindi lang ang mga sugat ng nakaraan mo. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa direksyon ng apartment ni Elara. Ang konsensya ay tila isang malaking kamay na dumadagan sa kanyang dibdib. Pinaniwalaan niya ang isang kasinungalingan dahil mas madaling maniwala sa kasamaan kaysa sa kabutihan. Mas madaling maniwala na niloko siya kaysa tanggapin na may isang taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Kinuyom niya ang kanyang kamao at dinampot ang mga papel.
Hindi na siya mag-aaksaya ng panahon. Kailangan niyang hanapin si Elara. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang itama ang lahat. Nagmamadali siyang kumuha ng jacket at halos takbuhin na niya ang pinto palabas ng kanyang apartment. Ang isip ay mayroon na lang iisang layunin. Hanapin si Elara. Ngayon na. Nakatanggap si Elara ng isang tawag mula sa isang katrabaho ng kanyang ina. Umiiyak ito. May nangyaring hindi maganda sa pabrika. Ang kanyang nanay Elena ay biglang pinag-initan ng isang bagong supervisor at pinagbibintangang nagnanakaw ng mga gamot. Impossible. Kilala niya ang kanyang ina. Hindi ito kailanman gagawa ng ganoong bagay. Isang pangalan lang ang pumasok sa kanyang isip, Isabelle. Hindi na siya nag-isip pa. Sumakay siya ng jeep papunta sa De Villa Pharmaceuticals. Ang kumpanyang pag-aari ng pamilya ni Marco. Ang lugar kung saan si Isabelle, bilang kasintahan ng tagapagmana, ay may kapangyarihan. Ito na. Ito na ang huling pag-atake. Pagdating niya sa pabrika, isang eksena ng kaguluhan ang sumalubong sa kanya. Sa gitna ng production floor, nakatayo ang kanyang ina, umiiyak at nanginginig, habang pinagsisigawan ni Isabel sa harap ng lahat ng manggagawa. Aaminin mo ba o tatawag na ako ng pulis? Sigaw ni Isabel. Ang kanyang magandang mukha ay nababalutan ng isang pangit na galit. Nakita ka ng mga guard na may inilalagay sa bag mo. Huwag ka nang magkaila. Wala po akong kinukuha, ma'am, humahagulgol na sabi ng nanay Elena niya. Wala po, maniwala po kayo. Para kay Elara, tila nag-slow motion ang lahat. Ang pag-iyak ng kanyang ina. Ang mapanuyang tingin ng mga usisero. At ang demonyong anyo ni Isabelle na nagtatamasa sa bawat segundo ng pagpapahirap na ito. Isang apoy ang nag-alab sa kanyang dibdib. Isang tapang na hindi niya alam na taglay niya. Tama din eh. Ang sigaw ni Elara ay umalinggaw sa buong pabrika. Natigil ang lahat. Maging si Isabelle ay napalingon sa gulat. Naglakad si Elara, ang kanyang mga hakbang ay matatag at puno ng diin. Dinaanan niya ang mga manggagawang nakatingin sa kanya at huminto sa pagitan ni Isabelle at ng kanyang ina. Hinarap niya si Isabelle, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Huwag na huwag mong gagalawin ang nanay ko, sabi ni Elara, ang boses ay kalmado ngunit may bigat na parang bato. Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Isabel. Look who's here. Ang bayaning kapitbahay. Anong gagawin mo? Gagamitan mo rin ako ng gayuma? Hindi ko kailangan ng gayuma para harapin ka, sagot ni Elara, hindi natitinag. Alam ko na ang lahat, Isabelle. Alam ko ang ginawa mo. Ang peking albularyo. Ang peking laso na ipinainom mo kay Marco para palabasin na ako ang may kasalanan. Lahat. Namutla si Isabel. O wala akong alam sa sinasabi mo. Talaga, hamon ni Elara. Kung ganoon, bakit mo binayaran si Lina para lang irekomenda sa akin ang isang manluloko? Bakit biglang naglaho ang albularyo pagkatapos ng gabi ng pagbubunyag mo? Bakit mo pinapahirapan ang nanay ko? Dahil ba natatakot ka? Natatakot ka dahil alam mong sa kabila ng lahat ng pera at kapangyarihan mo, hindi ka kayang mahalin ni Marco sa paraang gusto mo. Manahimik ka, sigaw ni Isabelle, itinaas ang kamay para sampalin si Elara. Ngunit bago pa man dumapo ang palad nito, isang malakas na boses ang pumigil sa lahat. Isabel, tama na. Sabay silang napalingon sa pinanggalingan ng boses. Nakatayo roon si Marco, ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at pagkasuklam na hindi pa nakikita ni Elara kailanman. Sa likod niya, kasama ang ilang security guard, ay ang kanyang ama, si Amy Alfonso de Villa. Naglakad si Marco palapit sa kanila. Hindi niya tiningnan si Elara. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Isabelle, na ngayon ay tila nakakita ng multo. Marco, darling, mabutit dumating ka, sabi ni Isabel, sinusubukang bawiin ang kanyang composure. Itong babaeng to at ang nanay niyang magnanakaw di. Huwag mo nang ituloy, Isabel, putol ni Marco, ang boses ay nagielo. Ibinato niya sa sahig sa paanan ni Isabel ang folder na dala niya. Kumalat ang mga papel, ang litrato ng albularyo, ang mga bank statement, ang laboratory report. Alam ko na. Alam ko na ang lahat ng ginawa mo. Mula sa pag-upa sa peking albularyo hanggang sa planong paglason sa akin para lang masira si Elara.
Tapos na ang laro mo. Nanginginig na pinulot ni Isabelle ang isang papel. Ang kanyang mukha ay nawala ng lahat ng kulay. Wala na siyang masabi. Nahuli na siya. Sa pagkakataong iyon, lumapit si Marco kay Elara at sa ina nito. Tumingin siya sa Nanay Elena. Pasensya na po kayo sa lahat ng ito. At ikaw, lumingon siya kay Elara, ang mga mata ay puno ng pagsisisi na halos ikaluha niya. Patawarin mo ako. Bago pa man makasagot si Elara, nagsalita si Ines de Villa. Lumapit ito kay Isabel, ang kanyang mukha ay seryoso at walang awa. Elmes Gonzaga, sabi nito sa isang boses na nagpatigil sa lahat ng bulungan. Consider your family's business proposal rejected. At ikaw, you're fired. Security, escort this woman out of Eve Company's premises. Now. Habang kinalagkad ng mga gwardya si Isabel na nagsisigaw at nagwawala, ang buong pabrika ay nanahimik. Si Elara ay nakatingin lang kay Marco na nakatingin din sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, ng mga nasirang buhay at mga nabunyag na kasinungalingan, isang bagay lang ang malinaw. Tapos na. Matapos ang kaguluhan, matapos ihatid ni Marco ang ina ni Elara pauwi para makapagpahinga, isang mabigat na katahimikan ang namayani sa kanilang dalawa. Walang nagsasalita. Ang mga salita ay tila hindi sapat para punan ang puwang na nilikha ng mga kasinungalingan at mga nasirang tiwala. Dinala ni Marco si Elara sa isang maliit na parke na hindi kalayuan sa pabrika. Isang lugar na may iilang puno at mga bangkong bakal. Umupo sila sa isa sa mga bangko, magkatabi, ngunit may isang dipang pagitan, sapat na para maramdaman ang presensya ng isa't isa, ngunit sapat din para iparamdam ang distansyang nilikha ng mga nakaraang araw. Nakatingin lang si Marco sa malayo, sa mga batang naglalaro. Ngunit ang kanyang isip ay wala roon. Ito ay nasa babaeng katabi niya. Nakikita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang pamumugto ng mga mata nito, ang paraan ng pagkuyom nito ng mga kamay sa kanyang kandungan na para bang doon kumukuha ng lakas. Bawat segundo ng katahimikan ay tila isang parusa. Gusto niyang magsalita, ngunit saan siya magsisimula? Paano niya buburahin ang sakit na idinulot niya? Paano niya hihilumin ang sugat na siya mismo ang nagbukas? Sa wakas, hindi na niya natiis. Humarap siya kay Elara. Patawarin mo ako, Elara. Ang boses niya ay basag, puno ng isang pagsisisi na tila nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sa pagkarinig ng mga salitang iyon, ang lakas na pilit na itinatayo ni Elara sa kanyang paligid ay gumuho. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, sinundan ng isa pa, hanggang sa naging isang tahimik na agos. Hindi ito isang iyak ng paghihinagpis, kundi isang iyak ng paglaya. Hindi lang naman ikaw ang nagkamali, sabi ni Elara sa gitna ng kanyang mga hikbi. Ako ang nagsimula ng lahat. Yumiling si Marco. Hindi. Nagkamali ka. Pero ang kasalanan mo ay nag-ugat sa desperasyon. Ang kasalanan ko nag-ugat sa kawalan ng tiwala. Mas malala yun. Nakita ko ang kabutihan mo pero pinili kong hindi maniwala. Tumingin si Elara sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at sakit. Bakit? Iyon ang tanong na matagal na niyang kinatatakutan. Yumuko si Marco, tinitingnan ang sarili niyang mga kamay. Dahil nasaktan na ako dati, mahina niyang pag-amin. Dahil ang mundo kung saan ako lumaki, puno ng mga taong tulad ni Isabelle. Mga taong may hidden agenda, mga taong laging may kailangan sa iyo. Nasanay akong magduda. At nang dumating ka, isang taong totoo at simple, hindi ko alam kung paano ka tatanggapin. Mas madali para sa akin na isipin na isa ka ring katulad nila. Sa pag-amin niyang iyon, isang bagay ang nabuksan sa pagitan nila. Ang pader ng pagdududa ay tuluyang gumuho. Natakot lang ako, bulong ni Elara, sa wakas ay inilalabas ang pinakatatago niyang sikreto, ang ugat ng lahat ng kanyang mga maling desisyon. Natakot lang ako na hindi ako sapat. Na ang isang tulad mo ay hindi kailanman papansin sa isang tulad ko. Mahirap walang natapos. Kaya kumapit ako sa isang bagay na mali, umaasa na magkakaroon ako ng kahit konting halaga sa paningin mo. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Marco ng mas malakas pa kaysa sa anumang pisikal na sakit. Inabot niya ang kamay ni Elara at marahang hinawakan ito. Sa pagkakataong ito, hindi ito binawi ng dalaga. Mali ka, Elara, sabi ni Marco, ang kanyang hinlalaki ay marahang hinahaplos ang likod ng palad nito.
Maling-mali ka. Ang halaga mo hindi yan nakikita sa kung anong wala ka. Nakikita yan sa kung sino ka. At nakita ko yun. Nakita ko noong gabing iniligtas mo ako. Nakita ko sa bawat lugaw na niluto mo. Nakita ko sa paraan ng pag-aalaga mo sa nanay mo. Ako ang hindi naging sapat para makita iyon kaagad. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Tulungan mo akong itama ang mga pagkakamali ko. Hayaan mo akong tulungan kang bumalik sa pag-aaral. Mabilis na umiling si Elara. Hindi. Hindi ko matatanggap yan. Hindi ito dahil sa konsensya, mabilis na sabi ni Marco. At lalong hindi ito dahil sa awa. Hayaan mo akong tulungan ka dahil naniniwala ako sa'yo. Naniniwala ako sa pangarap mo. Nakita ko kung gaano ka kagaling. Ang mundo ay nangangailangan ng isang nurse na tulad mo, Elara. Isang nurse na may puso. At gusto kong maging parte ng pagtupad mo sa pangarap na yun. Natahimik si Elara. Tinitigan niya ang kanilang mga kamay na magkahawak. Ang alok ni Marco ay isang pinto patungo sa kanyang pangarap. Ngunit may isang bahagi sa kanya na nagsasabing kailangan muna niyang matutong tumayo sa sarili niyang mga paa, na kailangan niyang patunayan sa sarili niya na kaya niya. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay. Hindi sa pagtanggi kundi sa pag-iisip. Tumingin siya kay Marco, isang bagong determinasyon ang makikita sa kanyang mga mata. Pag-iisipan ko, sabi niya sa isang boses na mahinahon ngunit may bigat. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Hindi ito isang ngiti ng tagumpay, kundi isang ngiti ng pag-unawa at paggalang. Alam niyang ang Elara na kaharap niya ngayon ay hindi na ang babaeng desperada na nakilala niya. Ito ay isang babaeng nagsisimula ng hanapin ang sarili niyang lakas. At handa siyang maghintay. Lumipas ang 6 na buwan. Ang tag-ulan ay napalitan ng isang masayang sikat ng araw, at kasabay nito, isang bagong kabanata ang nagbukas sa buhay ni Elara. Hindi niya tinanggap ang alok ni Marco na bayaran ang kanyang buong pag-aaral. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na mas mahirap at mas makabuluhan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang naipon, kumuha ng isang maliit na student loan, at buong tapang na nag-enroll muli sa nursing school. Nagbitiw siya sa kanyang trabaho sa fast food chain, at itinuon ang lahat ng kanyang oras at lakas sa pangarap na minsan niyang tinalikuran. Isang umaga, habang naglalakad si Elara sa pasilyo ng kanilang unibersidad, suot ang kanyang malinis na puting uniforme, isang pakiramdam ng pagmamalaki ang bumalot sa kanya. Hindi ito isang pakiramdam na ibinigay ng iba, ito ay isang bagay na siya mismo ang nagtrabaho para makamit. Bawat libro na binabasa niya, bawat exam na ipinapasa niya, ay isang hakbang palayo sa dating Elara na walang tiwala sa sarili. Ngayon, kilala na niya ang kanyang halaga. Paglabas niya ng gate ng eskwelahan, isang pamilyar na figura ang naghihintay sa kanya, nakasandal sa isang simpleng motorsiklo, hindi sa isang mamahaling kotse. Si Marco. Hi, Nurse Elara, bati nito, isang malawak na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Hindi pa ako nurse, natatawang sagot ni Elara, sabay kuha sa helmet na inaabot nito. At sabi ko sa'yo, kaya kong umuwi mag-isa. Alam ko, sabi ni Marco, habang umaangka si Elara sa likod niya. Pero mas masaya kung sabay tayong uwi. Ang kanilang relasyon ay nagbago rin. Hindi ito naging isang mabilis at nag-aalab na pag-ibigan. Sa halip, ito ay dahan-dahang lumago na parang isang halaman na maingat na inaalagaan. Puno ito ng paggalang at pag-unawa. Si Marco ay hindi na isang key prinsipe na kailangang magligtas sa kanya. Siya ay naging isang kaibigan, isang kasama, isang partner. Hindi na sila kumakain sa mga mamahaling restoran na sinusubukan ni Isabel na ipilit noon. Sa halip, ang kanilang paboritong tambayan ay ang maliit na stall ng street food sa kanto, kung saan sabay silang kumakain ng fishball at kwek-kwek habang nagtatawanan. Ikinukwento ni Elara ang mga nakakatawang nangyari sa klase, at si Marco naman ay nagbabahagi ng mga bagong ideya para sa kanyang mga disenyo. Isang araw, dinalaw nila ang ina ni Elara. Matapos ang insidente sa pabrika, binigyan ito ni A.F. de Villa ng isang maagang retirement package na may sapat na benepisyo. Ngayon, mas malakas na ito at ang ubo nito ay halos wala na. Ang dati nitong malungkot na mga mata ay puno na ngayon ng saya, habang pinagmamasdan ang kanyang anak at si Marco na nagbibiruan sa kanilang maliit na sala. Masaya ako para sa inyo, mga anak, sabi nito habang naghahain ng merienda.
Masaya rin po ako, Nay, sagot ni Elara, at tiningnan niya si Marco. Isang tingin na puno ng pasasalamat at pagmamahal na hindi na kailangan pang sabihin. Isang hapon, habang tinutulungan ni Elara si Marco sa mga blueprint para sa isang bagong community center na pro bono nitong idinidisenyo para sa Barangay Tala, napatitig si Marco sa kanya. Alam mo, sabi nito, may isang bagay akong napansin. Ano yun? Tanong ni Elara, nakatuon pa rin sa mga plano. Ang galing mong magbigay ng ideya. Hindi lang sa mga bagay na may kinalaman sa medisina. Mayroon kang natural na pakiramdam para sa mga espasyo kung saan magiging komportable ang mga tao. Ngumiti si Elara. Siguro dahil lumaki ako sa isang maliit na espasyo. Alam ko kung gaano kahalaga ang bawat sulok. Tumango si Marco, isang malalim na paghanga ang makikita sa kanyang mga mata. Hindi niya lang mahal si Elara, hinahangaan din niya ito. Nang papalubog na ang araw at naghahanda na si Elara na umuwi, pinigilan siya ni Marco. Elara, sabi nito, ang boses ay maihalong kaba at excitement. Sa Sabado, pwede ba kitang dalhin sa isang lugar? Isang espesyal na lugar. Nagtatakang tumingin si Elara sa kanya. Saan naman yan? Ngumiti lang si Marco. Sikreto. Basta, magtiwala ka lang sa akin. Tumango si Elara. Naman. Ang mga salitang imagtiwala ka lang sa akin ay hindi na nagdudulot ng takot o pag-aalinlangan sa kanya. Sa halip, ito ay nagdudulot ng isang mainit at panatag na pakiramdam. Dahil sa bagong simula na ito, ang tiwala ay hindi na isang bagay na ipinipilit. Ito ay isang bagay na kusang ibinibigay. Dumating ang Sabado. Gaya ng napag-usapan, sinundo ni Marco si Elara. Ngunit sa halip na sa motorsiklo, naglakad lang sila, magkahawak kamay, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kanluran. Saan ba talaga tayo pupunta? Natatawang tanong ni Elara. Kanina pa tayo paikot-ikot lang dito sa Barangay Tala. Umiti lang si Marco. Malapit na tayo. Huminto sila sa isang bakanting lot sa medyo mataas na bahagi ng barangay. Isang lugar na may ilang puno at madamong lupa. Mula roon, tanaw ang mga kumikinang na ilaw ng syudad sa malayo at ang mga bubong ng mga bahay sa kanilang ibaba. Dito, nagtatakang tanong ni Elara. Anong mayroon dito? Hindi sumagot si Marco. Sa halip, may kinuha ito mula sa dala niyang backpack, isang malaking papel na nakarolyo. Maingat niya itong inilatag sa damuhan. Ito ay isang blueprint. Isang detalyadong plano ng isang bahay. Hindi ito isang mansyon. Ito ay isang maliit ngunit magandang bahay na may malalaking bintana, isang maliit na hardin sa harap at isang balkonahe na nakaharap sa tanawin ng syudad. Simple, moderno, at higit sa lahat, mukhang isang tunay na tahanan. Ito ba yung community center? Tanong ni Elara, kahit pa alam niyang hindi. Yumiling si Marco. Hindi. Bahay to. Tumingin siya kay Elara, ang kanyang mga mata ay kumikinang, puno ng emosyon. O mas tamang sabihing, magiging bahay to. Itinuro niya ang iba't ibang bahagi ng plano. Dito ang kusina. May malaking bintana para laging maliwanag habang nagluluto ka. Dito ang sala, sapat lang ang laki para komportable. At ito, itinuro niya ang isang maliit na silid sa gilid, isang maliit na home office. Para sa isang architect at para sa isang nurse na kailangang mag-aral. Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Elara. Naiintindihan na niya. Humarap si Marco sa kanya at hinawakan ang kanyang dalawang kamay. Elara, noong una kitang makilala, akala ko isa ka lang simpleng kapitbahay. Noong alagaan mo ako, akala ko utang na loob lang yun. At noong nalaman ko ang tungkol sa gayuma, akala ko isa kang manluloko. Napakarami kong akala at lahat ng iyon ay mali. Huminga siya ng malalim. Pero ngayon, alam ko na. Alam ko na kung sino ka talaga. Ikaw ang pinakamatapang, pinakamabait, at pinakamatotoong tao na nakilala ko. Hindi kita minahal dahil inalagaan mo ako. Minahal kita dahil sa kung sino ka noong mga panahong akala mo ay walang nakakakita. Minahal kita dahil ipinakita mo sa akin na ang tunay na halaga ay wala sa pera o sa pangalan, kundi sa puso. Bumitaw siya sa isang kamay ni Elara at may kinuha mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang malaking kahon na may mamahaling singsing. Isa itong maliit at simpleng kahon. Pagbukas niya, isang singsing ang lumitaw.
Hindi ito gawa sa ginto o may malaking diamante. Ito ay gawa sa silver na may disenyong parang dalawang kamay na magkahawak at sa gitna ay isang maliit at simpleng bato, isang moonstone na kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Idinisenyo ko yan para sa'yo, sabi ni Marco. At pagkatapos, sa ibabaw ng damuhan, sa harap ng blueprint ng kanilang mga pangarap, lumuhod si Marco de Villa. Elara, hindi ko maipapangako sa'yo ang isang perpektong buhay na walang problema. Pero maipapangako ko na haharapin natin ang bawat problema ng magkasama. Maipapangako kong mamahalin ka sa lahat ng iyong kalakasan at sa lahat ng iyong kahinaan. Maipapangako kong maniniwala ako sa'yo, kahit na minsan ay nagdududa ka sa iyong sarili. Tumingala siya, ang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Elara Reyes, will you marry me? Will you build this home with me? Ang mga luha ay malaya nang dumaloy sa mga pisngi ni Elara. Hindi na ito luha ng sakit o pagsisisi. Ito ay luha ng purong kaligayahan. Wala ng pag-aalinlangan. Wala ng takot. Bulong niya, ang boses ay nanginginig sa saya. Marco. Yes. Isinuot ni Marco ang singsing sa kanyang daliri. Tamang-tama. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. Habang magkayakap sila sa ilalim ng kalangitan na nag-aagaw ang dilim at liwanag, sa ibabaw ng lupang magiging saksi sa kanilang mga pangarap, naintindihan ni Elara ang lahat. Hindi nila kailangan ng gayuma o anumang mahika. Ang kanilang pag-ibigan ay hindi isang aksidente o isang bagay na pinilit. Ito ay isang tadhanang sila mismo ang bumuo, sa pamamagitan ng pagpapatawad, ng paghilom, at ng isang pag-ibig na natagpuan hindi sa pagiging perpekto, kundi sa pagtanggap sa lahat ng pagkakamali. Ang kanilang tadhana ay hindi nakasulat sa mga bituin, kundi sa blueprint ng isang tahanang sabay nilang bubuin, dito mismo sa Barangay Tala, kung saan nagsimula ang lahat. At dito nagtatapos ang kwento ni na Elara at Marco. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kanilang paglalakbay. Mula sa unang kabanata ng pag-aalinlangan hanggang sa huling pahina ng katuparan, naramdaman ko ang inyong presensya, at iyon ang nagbigay sa akin ng inspirasyon upang tapusin ang kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bawat salita, kasama ninyo akong umiyak sa mga pagsubok ni Elara, nainis sa mga kasinungalingan ni Isabel, at kinilig sa unti-unting pag-usbong ng pag-ibig sa pagitan ng ating mga bida. Naging bahagi kayo ng kanilang mundo at para doon, ako ay lubos na nagpapasalamat. Ang kwento ni na Elara at Marco ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakukuha sa mga pilit na paraan o sa anumang uri ng mahika. Ito ay isang bagay na pinaghihirapan, inaalagaan at pinapanday ng panahon. Ito ay tungkol sa pagpapatawad sa mga pagkakamali ng nakaraan at sa pagbibigay ng tiwala kahit na may takot. At higit sa lahat, ito ay tungkol sa paghahanap ng ating sariling halaga, hindi sa mata ng iba, kundi sa pagtanggap sa kung sino talaga tayo. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may isang aral o isang damdamin na manatili sa inyong mga puso. Hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na kwento. Ako po ang inyong manunulat, at laging tandaan, ang bawat isa sa atin ay may karapatang magmahal at mahalin ng totoo. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? E-comment lamang sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin. Paalam!